Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Narito tayo ngayon sa ating pagtalakay sa isang napakahalagang suliranin na kinahaharap ng ating asignatura. Ang pagtugon sa walang hanggang pangangailangan at kagustuhan habang limitado ang ating pinagkukunang yaman. Ang suliranin ng kakapusan at kakulangan. Ang timbangan ng economics. Ang sining ng pagpapasya. Tara, tunguhin natin. Mayroong isang sitwasyon na ayon sa ating aklat, ito ay kilala natin bilang ang gabi sa Barangay Madilim. Makikita natin na sa Barangay Madilim, nawalan ng kuryente ang buong barangay. Ang dahilan, walang mabiling gasolina upang mapaandar ang mga planta ng kuryente. In short, ang tanong dito, nangyayari ba ito sa atin? Nangyari na ba ito sa inyo? Kung hindi, napakapalad nyo naman. Dahil kahit sa sino mang mag-aaral, mamamayan na nakatira dito sa Pilipinas, siguro marahil naranasan na ang tinatawag nating brownout. Ito ay isang pangkaraniwang sitwasyon sa ating paksang tinatalakay ngayon, ang suliranin ng kakapusan. Tunguhin na natin, gamit ang pangunahing tanong na paano kaya natin tutugunan ang walang hanggang pangangailangan at kagustuhan ng tao gamit ang limitadong pinagkukunang yaman. Ito ang magsisilbing gabay natin upang higit ding malundo ang paksa natin sa economics. Tara na! Kung meron mang magbibigay ng pagkakaiba sa pagitan ng kakapusan at kakulangan, marahil unahin na natin anong sitwasyon. Ang katangian kapag sinasabi natin kakapusan, ito ay permanente at itinakda ng kalikasan. Kapag nasaid na, ito'y tapos na. Habang ang kakulangan naman ay pansamantala lamang, maaari itong matugunan. Kulang na upuan, kulang na gamit, maaaring makakuha ka. Hindi tulad ng katangian na mayroon ng kakapusan. Medyo kailangan mo talagang matagal na panahon o kaya humanap na ng ibang alternatibo. Sa usapin naman ng sanhi, pisikal na limitasyon ng mundo ang dahilan kung bakit nagkakaroon ng kakapusan. Habang ang kakulangan naman ay artipisyal na dahilan. Maaaring hoarding, maaaring kalamidad o bagyo, o maaaring dulot lamang ng tao ito. Ang halimbawa ng kakapusan ay ang pagkaubos ng mga non-renewable resources tulad ng nickel, chromite, natural gas, mga pinapump up ng mga minerals. Habang ang kakulangan naman ay kakulangan ng supply ng bigas sa pamilya. Maaari, kasi maaari mong anihin yan. In the long run, may maisusupply ka. Hindi tulad ng kakapusan, talagang pangmatagalan. So, usapin naman ng solusyon, pansamantala, kailangan talagang magkaroon ng mga pangmatagalang solusyon. Kasi pansamantala hindi mo talaga yung makukuha. Matagal na panahon pa bago magkaroon. So, pangmatagalang pamamahala yan at konserbasyon. Habang ang kakulangan naman, ang solusyon dyan, magkaroon ng intervensyon ng pamahalaan. Halimbawa, mag-angkat kung meron namang pagkukunan, no? Importation ang tawag natin doon. Ang sitwasyon ng kakapusan sa pananaw ng mga ekonomista ay may tuturing nating napakahalaga, lalo na sa mga sinabi ni Gregory Mankiw. Ang kanyang ipinarating ay malinaw, no? Ang kakapusan ay isang pamayanan na may limitadong pinagkukunang yaman. Totoo, dahil may kakulangan talaga, no? Mayroon lang limitasyon ng mga bagay-bagay, kumbaga mayroong hangganan. Kung kaya't hindi kayang matugunan ang lahat ng gusto ng tao, ito rin ang nagiging main problem natin sa economics. Kaya nga kahit anong magaling na pagpapasya natin, at the end of the day, ma-encounter natin ang termino ng kakapusan na lahat ng bagay sa mundo ay mauubos. Kaya naman ang isang simpleng pamilya ay hindi ibibigay ang lahat ng luho sa bawat miyembro. Dahil limitado lang din ang budget. Dahil limitado ang pagkukunan. Kaya naman, ang pamayanan katulad ng pamilya ay magbibigay sa lipunan ng lahat ng tao na pangangailangan batay sa ano lang ang kakayanin. Ganon ang kakapusan. Ganon din dapat natin maintindihan ang mga sitwasyon sa mundo. Hindi lahat makukuha mo. Parang siya. Charot.
Makikita natin ang isang persona na mapapahataw ng pagpili sa pagitan ng tinatawag natin opportunity cost. Ang opportunity cost ay itinuro na natin mula sa nakaraang video. Ito ay ang halaga ng iyong binitawan o hindi pinili. Sa madaling sabi, kung babatayan natin itong si Case, si Fair at si Oster taong 2012, tinutungo natin ang best alternative. Kaya naman ang opportunity cost, napakalaga maunawaan na hindi ito ang pinili. Ito ang ipinagpalit. Sa usapin na kung nawawalang alternatibo ba o kaya piniling alternatibo, ito ang napakahalagang konseptong dapat timbangin ng mga namamahala sa usapin lalo sa pagtugon sa tinatawag na kakapusan. Anong sumunod? Mahalagang malaman natin na may ilang mga materyales, kagamitan ng mga ekonomista upang matukoy kung paano nga ba tutugunan ang tinatawag nating kakapusan. At isa na rito ang production possibilities frontier. Iba't ibang set ng pagtugon, iba't ibang solusyon sa iba't ibang sitwasyon. Kung kaya't makikita natin, iba-ibang plano upang higit na maging epesyente, mas masinop yung paggagamit ng mga materials upang maiwasan ang pagtatapon, pagwawaldas, at higit sa lahat ang pagsasayang. Dahil nga, babalik tayo sa unang konsepto. Sa kakapusan, pinare-realize dapat nito sa akin na hindi sapat na magtitipid lang. Kailangan walang maaaksaya. Ano pa? May mga palatandaan na kailangan alamin natin. Unang palatandaan, nasisira ang kalikasan. Merong mga limitadong species o nasira ang mga biodiversity. Palatandaan yan na maaaring magresulta yan sa kakapusan pagdating ng araw. Ikalawa, pagbaba ng mga huling isda. Maaaring makita natin ang mga coral reefs na nasisira, kaya naman naapektuhan na ang dami ng isda. Gayun din naman yung mga naluluma at nasisira makinarya, maaaring magresulta ito sa pagbaba ng produksyon, pagbaba ng supply o hanggang sa pagkaubos nito. O yung mga bagay na hindi na natin mapapahaba pa, tulad na lamang ng oras. Diba? 24 na oras lamang ang meron tayo sa isang araw at 7 araw sa isang linggo. Mga bagay na hindi na may babalik pa. Absolute scarcity ang isang tawag dito. Kung kaya't makikita natin, ang kakapusan ay tinuturing talagang malaking suliranin sa economics. Kaya naman, ano ang dapat natin maisip? Kailangan natin maisip na ang limitadong yaman natin ay kasabay din ng lumalaking populasyon. Kaya naman, may malawakang kahirapang nangyayari. At kapag may malawakang kahirapang nangyayari, may mga kapangangailangan hindi natutugunan. Kaya naman, may mga sakit na maaaring magresulta at matinding kompetisyon sa pagkakaroon natin ng access sa yaman ng mundo o sa yaman na mayroon ng bansa natin na maaaring magresulta sa mga sigalot at pag-away-away. Kumbaga, sinasabi nga lamang dito, may isang malaking domino effect ang kakapusan sa ating lipunan. Kaya naman hindi ito simpleng problema lamang. Ano pa? Paano mapapamahalaan ang kakapusan? Bukod sa sinabi nating production, possibilities, frontier, mayroon. Maaaring mas higit na maging epesyente ang pagkagamit kung mayroong teknolohiya. Dalawa, maaaring mapataas ang kapasidad ng mga manggagawa. Matitipid natin ang labor kapag master at may labor specifications ang mga manggagawa natin. Dagdag pa, ang mga institutional development, higit na pagpapaunlad sa pamahalaan, at ang proteksyon gamit ang mga polisiya, mga patakaran ng pamahalaan upang higit na tipirin, ikonserba ang ating kalikasan. Kaya naman sa pangangalaga ng kapaligiran, mahalagang malaman natin na hindi lamang dapat ito lip service, ang pagtatanim, pagtutol sa mga anti-chemical na mga campaign, protected areas o pagkokonserba ng mga kagubatan o maging ng mga karagatan natin, at pagsisiguro na ang mga endangered species ay hindi magagamit, maaabuso at higit sa lahat ay hindi na makikitil pa. Ito ay ilan lamang. Kaya naman sa kabuuan, makikita natin na ang kakapusan ay nagdudulot sa atin ng isang malaking suliraning pang-ekonomiya na hindi ito matutugunan lang ng isang tao o ng dalawang tao o kahit tayo na nakakakita o nakakapanonood ng video ito.
kinakailangan natin kumilos. At yun ang tanging solusyon sa pangkabuuan. Hanggang sa muli nating pag-aaral ng economics, may marami pa tayong matututuhang mga konseptong higit na makatutulong sa atin upang mas mapalalim ang pagtugon natin sa walang hanggang pangangailangan at gustuhan ng tao habang limitado ang pinagkukunang yaman natin. Hanggang sa muli, Ginoong Epi. Maraming salamat. Paalam.